So 10 na pala mga kababayan yung namamatay sa Davao landslide. Ayan po yung balita mga kababayan. Death toll in Davao landslide rises to 10. So because of that mga kababayan, immediately si Speaker Martin Romualdez mga kababayan ay rumisponde kahit nandun siya sa Davos, Switzerland for the World Economic Forum. Siya kasi yung pinadala ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-represent sa kanya. Magpapadala agad mga kababayan ng financial aid amounting to 35 million pesos. Ayan po. Sabi dyan sa balita, flood and landslide victims in Davao to get 35 million pesos financial aid. The House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez is working to facilitate the immediate release of 35 million financial aid for the families affected by the recent flooding and landslides in Davao region. Ganon kabilis mga kababayan na gumalaw si Martin Romualdez. Di kumusta naman niya Mr. Marabilia, si Inday na taga Davao, pati si Pulong at yung dating Pangulong Digong. Tahimik pa po sila, pero si Inday po nag-ingay. Tahimik dito sa wala pa siya. Chinik ko yung Facebook niya. Facebook post kung mayroon na bang ginagawa para tumulong sa mga nasalanta. Ang nakita ko po na post ni Inday, yung sa People's Initiative, kinokondina niya po na may bilihan daw. Ito po mga kababayan, Sara Islam's charter change campaign calls it vote buying. Talaga niya Mr. Marabillas, nawala na sa hulog yung pag-iisip ni Inday. Sumanib na niya si Lenny. Sumanib na po sa Vice Presidente kung ano-ano yung mga pinagagawa. Di pa nga naayos yung kanyang departamento. Yung DepEd, ang daming problema. Pagkatapos nangingialam sa kung ano-ano mga isyu, dito naman siya mga kababayan sa isyu ng People's Initiative. Kasi may mga bilihan daw. I-document po ninyo kung sino yung namimili para pumirma, para isulong yung People's Initiative. Kasuhan ninyo sa husgado. Sige po ang press release ninyo. Tapos may sakuna na nangyayari dyan sa inyo. Naunahan ka pa ni Martin Romualdez, kahit si Martin nandun sa Davos, Switzerland. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana pala po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. At nandito po ulit ako sa kasi busy ngayon sa aming Toyota Innova. Tapos na kasi yung yung narintahan kasi ito, yung nagrenta, umuwi na sa Maynila kahapon. So ito po siya, brand new Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao dito sa amin. Dumating na po yung aming na-set up na po yung mga bagong equipment. Yan po, brand new. Isang truck po ito na malaki. May treadmill na rin po kami. Ayos pa mga kababayan. Ayos na ayos adya Mr. Maravillas. So ito mga kababayan yung pahayag ni Inday Sara laban sa charter change. Inuna pa niya Mr. Maravillas yung politika kaysa sa pagtulong doon sa mga nasalanta ng landslide sa kanyang lugar sa Davao.
Yun nga po, mga kababayan, ang nakakalungkot. Naunahan patuloy ni Martin Romales. Ito yung pahayag, mga kababayan, ni Inday, 17 hours ago. Sabi niya, mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluensya gamit ang salapi o sa kini pagpapanamay tamay sa dignidad sa mga yanong katauhang Pilipino. Sinasalamin din nito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang asikasuhin mo po, imbes na itong politika sa People's Initiative na trabaho ng Kongreso, yung pagtulong muna doon sa mga kababayan mo, kung talagang may pakialam ka sa kalagayan ng ordinaryong Pilipino, tulad ng sinasabi mo dito sa iyong statement. Di ba? Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaring ang sukli sa suhol kapalit ng pirma sa People's Initiative ay may seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan at kinabukasan. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at charter change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan ay masakit na palatandaan sa kabigo ang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan ang mga ito. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay nilabas ng pamalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahil sa umano mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Talaga niya, Mr. Maravillas, ginampanan na yung dating papel ni Linle. Ang masigit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga komunidad. Sana ay unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Ingatan po natin ang ating saligang batas. Syukran. Pagpapasok ng mga dayuhan sa bansa, pinasok na po tayo ng China. Wala man po kayong statement. Kung mahal mo yung Pilipinas, ininsulto ng China yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi mo, mahal mo ang ating Pangulo. Wala ka man lang pong statement. Na tulad ng mga pinalabas na statement ni Defense Secretary Gibo Teodoro na talagang pumalag at narisbakan yung China. Diba? At sabi nga natin, mga kababayan, kung may bilihan dyan sa inyo, i-document ninyo. May bilihan ng pirma. Kasuhan ninyo yung mga namimili ng boto o namimili ng pirma. Pati yung mga tumanggap ng pera. Diba? Ang problema, lahat lang press release. At ang yung nakakalungkot, may trahedya, may sakuna na nagyayari dyan sa inyo. Naunahan pa kayo ni Martin. Ito si Martin, mga kababayan, nag-pledge agad ng 31 million financial aid para sa Davao, victims ng flood and landslide. You see, mga kababayan, so sabi dyan sa balita, the assistance includes 17,000 food packs to be distributed across 7 congressional districts in the provinces of Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. The House, through the offices of the Speaker and Tingog Party List, is expediting fund release in partnership with President Marcos. The National Disaster Risk and Reduction and Management Council reported that nearly 45,000 families, comprising of over 187,000 people, are struggling in the wake of the calamities. The incidents were attributed to heavy rains brought about by shear line last Tuesday. Kita ninyo, nung Tuesday pa ito nangyari, wala man lang tayong narinig sa opisina ng Vice President.
na nag-organize man lang ng tulong. Ang narinig natin, yung statement ni Inday tungkol sa alleged buying ng mga signature ng mga nagsusulong mga kababayan sa People's Initiative. Ang layo naman, Inday, ng mga pinagagawa mo. So sabi rito, every moment counts and we are working tirelessly to ensure that financial aid and essential supplies reach those in need without delay. Sabi po ni Martin, we understand the gravity of the situation and our combined efforts aim to alleviate the immediate challenges faced by our fellow Filipinos. Yung asawa ni Martin, si Tingog Party List Yeda Romualdez and Jude Asidre of Tingog Party List assured flood victims that the Marcos administration is doing everything to respond to their needs. Our hearts go out to the people of Davao region facing the aftermath of the natural disaster, sabi po ni Congresswoman Yeda Romualdez. According to the speaker, they are coordinating with the Department of Social Welfare and Development for the swift release of 5 million pesos to each of the 7 districts in Davao region through the assistance to individuals in crisis situations program. Itong mga allocated funds will support the constituents of Maria Carmen Zamora and Roel Peter Gonzaga sa Davao de Oro 1st and 2nd Districts, Alan Jodali, Davao del Norte 2nd District, Nelson Dayanghirang and Chino Miguel Armario, Davao Oriental and the 2nd Districts, 1st and 2nd Districts. Financial aid will also be extended to the 1st District of Davao del Norte in the Lone District of Davao Occidental. This assistance will be channeled through Vice Governors Di Carlo Oy and Lorna Bandigan respectively. Every district will additionally be provided with 2,500 food packs. Kita ninyo mga kababayan, si Martin Romualdez, automatic po kung umaksyon. Si Inday po, politika yung inaasikaso po ni Inday. Malayo sa kanyang assignment na trabaho po bilang DepEd Secretary saka Vice Presidente. Yung issue po sa charter change po, trabaho yun ng Kongreso. Hindi man siya congresswoman, di man siya senador. Nangingialam mga kababayan sa mga bagay-bagay na hindi man niya na dapat pinangingialaman. Di ba? Tapos ito yung post ng Mindavote. Yung suportador nila ito po. Davao is experiencing a lot of floods right now and a lot of families are affected. Please pass around these hotline numbers to your respective GCs for those who are in need of emergency contacts. Ngayon man lang po yung post. Wala man lang post mga kababayan na maitulong galing sa kanilang patron. Kahit kay Pulong, mga kababayan na ngayon, sabit doon sa nabigyan ng 51 billion allocation noong panahon ng kanyang tatay. In 3 years time, mga kababayan, 51 billion. Wala man lang narinig tayo na assistance. Ito, chinik ko po itong Facebook account niya. Ang latest post niya ito, 17 hours ago, yung pahayag po tungkol sa bibilihan ng signature sa People's Initiative. Wala nang iba mga kababayan. Ito, yung pakyut niya noon, matagal na to. 2021 pa, gumaganon-ganon siya ng buhok. Kahit dito sa Facebook account ng kanyang opisina as Vice President, wala din post. Kay Pulong ito. Statement. Tungkol pa rin mga kababayan sa People's Initiative. Lahat sa People's Initiative ito. Tapos ito, Inday Sara, December 26. Mag-ingat sa mga tao na o grupong nanganguligtas sa inyo ng pera gamit ang aking pangalan. Yan man lang po yung mga post.
Wala man lang po na post tungkol sa assistance doon sa mga nabaha na landslide. Kita din niyo mga kababayan. Buti pa nga po mga kababayan nung panahon ni Linlen. At least si Linlen, kahit walang dalang tulong po, nag-iikot. Nagbibidyo-video para magpasikat. Nagbablog-vlog mga kababayan sa Facebook. Di ba nung tumama yung lindol, wala man dala si Linlen pong tulong. Nag-ikot-ikot lang siya. At nagre-report mga kababayan na parang reporter sa mainstream. Yan man lang po mga kababayan yung balita natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.